Kumusta ako si Otako? Ang kwento ay nagsisimula sa isang mundo kung saan ang demi-humans ay mga alipin sa mga tao. Ang ating bida, si Bonanza, ay mabait sa mga demi-humans, ngunit kinamumuhian siya ng mga tao dahil dito. Kahit ang mga demi-humans ay nagbabala sa kanya tungkol sa pagiging mabait sa kanila, ngunit pinaninindigan ni Bonanza. Nais ni Bonanza na sana'y magkasundo ang lahat, ngunit hindi marami ang nagkakaisa sa kanyang pananaw. Bigla na lamang, si Bonanza ay isinumpong sa isa pang mundo kung saan sinasabi sa kanya na siya ay isang kandidato sa pagiging bayani. Siya ngayon ay nasa Magical Kingdom ng Clairo, ngunit sila ay nasa gitna ng isang matagalang labanan laban sa Dark Army. Ang kaharian ay patuloy na sumusummon ng mga potensyal na mga bayani mula sa ibang mga mundo sa pag-asa na sila ay makipaglaban sa Dark Army para sa kanila. Ang unang hakbang ay suriin ang kakayahan ni Baz. Kapalit ng pagbabalik sa antas isa matapos na isumpong sa kanilang mundo, ang mga kandidato ay tumatanggap ng mga banal na pagpapala mula sa kanilang mga Diyos. Ang mga ito ay mga kapangyarihan na hindi maaaring makuha ng karaniwang tao sa simpleng pagsasanay lamang. Ito ay tinatawag na banal na paghahayag. Si Bonanza ay kayang basahin ang kanilang wika, ngunit labis na natakot ang lahat kapag ipinakita ng display na si Bonanza ay hindi tumanggap ng banal na paghahayag. Ang kanyang mga estadistika ay katulad lamang ng isang karaniwang tao. Ito ay lubhang nakakadismaya, at itinuring ng mga summoners ito bilang isang kabiguan. Sinubukan ni Baz na sabihin sa kanila na siya ay isang karaniwang mga ngalakal lamang, kaya ngayon ay hinihiling niya na sila na lamang ay ipadala siya sa kanyang tahanan. Bigla na lamang, ang lahat ay nahahanga sa ibang kandidato dahil sinasabi nilang mayroong dumating na mayroong mga kapangyarihan na karapat-dapat sa alamat na bayani. Lahat ay tumatakbo patungo sa lalaking ito dahil ang lahat ng kanyang mga estadistika ay antas 999. Siya ay tinuturing nilang kanilang tagapagligtas at niyayakap na siya na lumaban para sa kanila. Gusto lang sana ni Bonanza na umuwi, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi pinapansin. Sinikap niyang mag-isip ng paraan para ipadala siya ngunit ang hari ay abala sa pagdedeklara na ang lalaking blonde ay magiging kanilang bayani. Makalipas ang ilang sandali, si Bonanza ay ipinasok sa isang kalisya at dinala. Ang isang pagtingin sa kanyang nakaraan ay ipinapakita ang hari na sinasabi kay Bonanza na ang kanyang pagsummon ay sarado at hindi na nila siya maaaring ipadala pa sa kanyang tahanan. Kinikilala ng kaharian na kanilang kasalanan ito, kaya't sila ay magpapalubag sa halip na lamang itapon siya. Papayagan nilang mabuhay siya sa del bilang isang gubat sa hilaga kung saan niya maaaring tapusin ang natitirang bahagi ng kanyang walang kwentang buhay. Ang tanging kondisyon ay huwag niyang sabihin sa sinuman ang kamalian na kanilang ginawa. Sa daan patungo roon, ipinaliliwanag ng kanyang escort na hindi siya pinapayagang kausapin. Ngunit ang kabutihang loob ni Bonanza ay napakalakas, at siya ay nakakakuha ng lalaki na magsalita. Ibinunyag niya na sa bansang ito, hindi mahalaga kung ikaw ay isang tao o isang demi-human. Silang lahat ay tretuhin ng pantay-pantay. Pinag-iisipan ni Baza kung paano hindi maganda ang unang tingin. Siya ay may pinakamababang estadistika, siya ay pinipilit na mabuhay sa gubat, at mayroong ilang Dark Army na nagbabanta sa Kuman. Gayunpaman, hindi na niya papayagang tignan siya ng mababa kaya't simula na siyang mag-isip na hindi masyadong masama ang mundong ito. Kinailangan ng 20 araw sa kanila upang marating nila ang gubat. Sa kanilang pagdating, ibinigay kay Bonanza ang isang walang katapusang supot na may sapat na pera at pagkain upang magtagal sa kanila ng isang sandali. Inabisuhan sila ng kanilang driver na ang Dark Army ay nasa paligid ng gubat na ito, kaya kung gusto niyang mabuhay, siya ay hinahamon ni Bonanza na lumayo noon ng mabilis hanggat maaari. Kapag mag-isa, kumuha si Bonanza ng espada mula sa kanyang inventory at napapansin ang ilang slime malapit. Sila ay tila katulad sa mga galing sa kanyang lumang mundo, kaya inaakala niya na hindi sila tatalunan. Ngunit siya ay lubhang mali, kaya't si Bonanza ay kinakailangang ipagtanggol ang kanyang sarili. Nakapagtagumpay siya sa pagtugon, ngunit ang kanyang murang sandata ay nag-uumpisa ng masira. Bigla na lamang, ipinakita ng isang abiso na siya ay nagkaroon lamang ng antas 2. Ang kanyang mga estadistika ay iba na mula noon, ngunit naguguluhan si Bonanza sa kakaibang simbolo na pumalit sa mga numero. Binuksan ni Bonanza ang mga boses na abiso, kaya't sinabi ng boses sa kanya na siya ay nakakuha ng ilang magic spells. Siya ay magagamit ang mga ito nang hindi nagbubukas ng anumang mga window, at nagulat si Bonanza sa lahat ng mga spells na kanyang nakuha. Bigla na lamang, isang alerto ang nagpapakita na mayroong spell na monster lure ang inilagay sa walang katapusang supot.
Binigyan siya ng hikaw na lumilok ng halimaw. Malamang na ito ang dahilan kung bakit siya inatake ng slime, lalo na't isinaalang-alang na ang sandata na ibinigay sa kanya ay halos walang kabuluhan. Tinutukoy ni Banazza na pinagsusumikap siya ng kaharian na patayin. Gusto ng boses na malaman kung gusto niya alisin ang hikaw na spell kaya tinanggap niya at nagtataka si Banazza kung bakit gagamitin nila ang magic na madaling tanggalin. Naghanap si Banazza ng ligtas na lugar para magtago pero huminto siya sa abiso. Ipinapakita nito na mataas ang konsentrasyon ng melium sa gubat. Ito ay isang pangkalahatang tawag para sa mga likido o gas na iniluluwan ng mga demonyo. Ito ay nagdudulot ng malubhang pinsala sa mga tao kaya gusto ng boses na malaman kung nais niyang linisin ang gubat. Sa walang kaalam-alam na pangunahing tauhan, akala niyang magandang ideya ito kung ito ay magagawa ng sistema lalo na kung siya ay kailangang manirahan sa gubat. Ipinaliwanag ng sistema na ito ay kumakain ng 1/3 ng kanyang mahika ngunit inisip ni Banazza na siya ay napakalakas na hindi mahalaga. Nabigla si Banazza nang umatake ang spell ng paglilinis at naging isang malaking palabas ng mahika. Biglang naging abala ang mga abiso habang nagle-level up si Banazza ng maraming beses. Sa kastilyo, pinunan ng prinsesa kung gaano kahirap ipadala si Banazza sa gubat lalo na't lahat ay kanilang kasalanan. Ang pinakamasaklap pa nito ay ang pagtatayo ng harapan ng mga puwersa ng Dark Army sa gubat ng Dea. Wala sa kanilang malasakit ang hari dahil tinawag niya lamang si Banazza na walang kwenta upang maging kanilang bayani. Bigla na lamang tinugon ng hari na nasa kalagayang maaga siya pinapauwi at hindi na nila siya maipapadala pa sa kaharian. Kinikilala ng kaharian na ang kanilang pagkukulang kaya papalitan nila ito sa halip na simpleng pagpapatigil sa kanya, papayagan nilang mabuhay siya sa Del bilang kagubatan sa hilaga kung saan maaari niyang ipagpatuloy ang natitirang bahagi ng kanyang walang saysay na buhay. Ang tanging kondisyon lamang ay hindi niya sasabihin sa sinuman ang pagkakamali na kanilang ginawa. Nag-aalala siya na maaaring siya pa rin ay nasa panganib dahil sa inaakala niyang ang kanyang mahika ay napakalakas kaya maaaring hindi lubusan itong nilinis ang gubat. Ban si Banazza sa pamumuhay sa bayan kaya inirekomenda ng sistema na gamitin niya ang shape-shifting magic. Ito ay magbibigay sa kanya ng pagkakataon na hindi makilala kaya sinusubukan ni Banazza ito. Sinubukan niyang baguhin ang kanyang kasarian subalit agad niyang pinagsisisihan at nagpalit sa isang mas angkop sa kanya. Inirekomenda ng sistema na gamitin ang teleportation magic kaya nilaipat niya ang sarili sa lungsod. Sa kanyang lumang mundo, ang teleportation ay isang spell na maaari lamang gamitin ng mga totoong makapangyarihang mangkukulam kaya inaakala ni Banazza na ang mundo na ito ay iba at lahat ay maaaring gamitin ito rito. Sinubukan ng matalinong Banazza na ilipat ang kanyang sarili sa kanyang lumang mundo ngunit hindi ito gumana. Naghahanap siya ng guild kaya maaari siyang kumita ng pera na maging isang mangangalakal ay maaaring mahirap dahil siya ay bago kaya umaasa siya na makahanap ng isang adventurer's guild. Sa paraang ito maaari siyang magpatay ng mga halimaw o gawin ang mga misyon na transportasyon, maswerte na ibinigay ng kanyang sistema sa kanya ang direksyon sa The Guild. Kapag nandoon na, ipinaliwanag na ang mga adventurers ay ini-assign sa mga ranggo batay sa kanilang mga tagumpay, maaari silang kumita ng mas mabuting gantimpala at tanggapin ang mas mahirap na mga misyon habang tumaas ang kanilang ranggo. Halos pareho lang ito sa mga guild sa kanyang lumang mundo kaya nagpasya si Banazza na magparehistro. Hindi niya maaaring ibigay ang kanyang tunay na pangalan kaya nagpunta siya sa Fleo sa halip. Gusto ni Fleo na kumita ng pera ng mabilis subalit siya ay mababa pa sa isang antas upang kumita ng marami. Sa sandaling iyon, nakarinig si Fleo ng isang babae na nangangailangan ng isang taong maaaring mag-escort sa kanya papunta sa gubat ng Deza. Sa kasamaang palad, wala siyang maraming pera upang alok, mas masahol pa, may chismis na ang Dark Army ay may harapan sa gubat na iyon. Walang gustong sumama sa kanyang ngunit desperado siyang tulungan ang kanyang pamilya na nakatira malapit doon, itinulak siya ng ilang adventurer sa tabi ng magalit kaya inalok ni Fleo na samahan siya. Ipinaliwanag niya na hindi siya mayroong masyadong ipinapakita kaya sabi ni Fleo hindi ito isang malaking bagay dahil nakapunta na siya doon noon at maaari niyang basta na lamang silang ay teleport doon. Lahat ay labis na nagulat na marinig siyang nagsasabi na kayang gamitin ang magic ng teleportation ngunit hindi nila pinaniniwalaan na kayang gamitin niya ang gayong bihirang kakayahan at iniisip lang nila na siya'y nagsisinungaling. Nagtataka si Fleo na hindi ito isang simula ng spell lalo na't hindi naman ito masyadong ginamit ang kanyang mana, bigla na lamang, isa sa mga Royal Knight na nagngangalang Baleroa ay humihingi na palayasin siya mula sa babae. Siya ay nagpapahayag na si Fleo ay hindi tila sapat na bihasang sorcerer upang gumamit ng ganoong advanced na spell, kaya't may suspetsya siya sa kanya.
Ang kanyang grupo ay hindi kapanipaniwala at silang lahat ay nagbintang sa kanya na may balak siyang gawin ng masama. Natanto ni Fleo na hindi niya maaaring bigyan ng anumang suspetsa kaya inaalok niyang isama silang lahat. Pumunta sila sa isang tagong lugar upang magamit niya ang teleportation, ngunit binabalaan siya ni Bellos na huwag magtangkang gumawa ng kahit anumang kababalaghan. Agad na itineleport ni Fleo sila at sila ay nagulat. Ang teleportation pa lamang ay kakaiba na pero siya ay nakapagdala pa ng napakalayo. Nagtataka sila kung siya ba ay isang dakilang sorcerer ng pinakamataas na orden, ngunit sinabi lamang ni Fleo sa kanila na siya ay isang bagitong adventurer na may kaunting abilidad sa magic. Silang lahat ay humingi ng paumanhin sa pagtrato nila sa kanya ng masama, ngunit masaya siya nang wala na silang suspetsa sa kanya. Noon ay napansin ng batang babae na ang kagubatan ay hindi na natatakpan ng makapal na layer ng le. Handa nang ipaalam ni Fleo sa kanya ang kanyang ginawa, ngunit binabalaan siya ng kanyang sistema na mapanganib na ipaalam sa isang demon ng tungkol sa kanyang paggamit ng purification magic. Labis na naguguluhan si Fleo sa pagbanggit ng isang demon, ngunit pinagtutok na ng grupo ni Bosa ang kanilang mga sandata sa maliit na babae. May mga suspetsa na ang guild sa kanya, kaya't hiniling ni Bosa na ipakita niya sa kanila ang tunay niyang anyo. Nagpapakunwari ang maliit na babae na takot sa simula, ngunit biglang nagulat ang lahat nang ipakita niya ang kanyang tunay na sarili. Ang kanyang pangalan ay Fenry, na mas bata na kapatid ni Fen, ang babaeng miyembro ng INF-4. Pinalabas niya ng sapat na volume upang mapabagsak ang lahat ng mga babae sa kanilang tuhod, at nagulat si Bosa dahil hindi niya inaasahan na ang batang babae ay isang demon na konektado sa Infernal 4. Naka-impress sa kanya si Fenry nang makita niya na hindi naapektuhan si Fleo ng volume, kaya't nagpasya siyang iwan siya sa huli. Nagawa ni Fleo na iligtas si Bosa ngunit alam niya na hindi niya kayang tumakas habang pinuprotektahan pa rin ang 4 na babae. Ipinagutos ni Fleo ang kanyang kakayahan sa teleportation upang mailigtas ang lahat ng mga babae, at nagulat siya nang magtagumpay ito. Hindi niya alam kung bakit siya pinili na pumunta rito, ngunit tumanggi siyang mahuli bago pa man siya makagawa ng anumang bagay sa bagong mundong ito. Nagpasya si Fleo na tumindig at lumaban, kaya't naghanda siya na subukan ang bawat isang spell na kanyang meron. Sinusubukan ni Fenry pigilan siya ngunit walang silbi dahil ginamit ni Fleo ang isang spell na tinatawag na Meteoric Leap upang ilunsad ang kanyang sarili sa kalangitan. Nabigla si Fleo sa kung gaano kasanay iyon at ginamit ang isa pang kakayahan upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ipinaalam ni Fenry na siya rin ay kasanay dahil nagpalit siya ng lokasyon upang makatakas sa pambubulabog ni Fleo ngunit ginamit ni Fleo ang isang gravitational spell upang pigilan siya sa paggalaw. Namangha si Fenry sa kanyang lakas at si Fleo ay desperadong naghahanap sa lahat ng kanyang mga spell upang makahanap ng isa na magpapigil sa kanya. Ipinapayo ng kanyang sistema na gamitin niya ang subjugation magic. Ito ay nagbibigay damo sa kanyang target na nagpapahintulot kay Fleo na kontrolin ang kanilang mga iniisip at kilos. Tinatanggihan ni Fleo na gamitin ang mahika na gaya nito ngunit ang oras ay nauubos habang si Fenry ay malapit ng makawala. Patuloy siyang sumusubok na gumamit ng mga spell ngunit patuloy na binibaliwala ng sistema ni Fleo ang mga ito. Tanging isang bagay ng oras bago siya makawala kaya't ang sistema ay muling nagpapayo na gamitin niya ang subjugation magic. Ipinagpapatuloy nito ang kanyang pagsusulsol kaya patuloy na tinatanggihan ni Fleo dahil bagong dating lamang siya sa mundo na ito at ayaw niyang dalhin ang ganitong uri ng katiwalian mula sa kanyang dating mundo. Biglang ang nagpatunay si Fenry na wala siyang kakayahan na talunin siya at sinabihan lamang si Fleo na tapusin ang kanyang buhay. Tinanggihan ni Fleo na gawin ito dahil ipinaliwanag niya na hindi niya talaga gusto ang makipaglaban sa unang lugar. Namangha si Fenry nang palayain siya kaya ipinunto niya na siya ay isang mandirigmang demon na nakikipaglaban sa mga tao. Ipinaliwanag ni Fleo na hindi niya pinapansin kung ang isang tao ay tao o demonyo, hindi niya gusto ang pagpapatay sa isang taong sumuko na. Namangha si Fenry sa kanyang kabaitan at ibinalik niya ang kanyang anyong tao mula sa anyong halimaw. Inaalok ni Fleo na palayain siya ngunit gusto niyang ipanggako na hindi na niya sasaktan ng anumang mga tao. Sinuri niya ang kanyang walang hanggang bag para sa ilang mga damit para sa kanyang ngunit naubos ang kanyang mahika at siya'y natulog. Gabi na noon nang si Fleo ay tumingin sa lahat ng iba't ibang uri ng mahika na mayroon siya. Iniisip niya kung bakit hindi nila masakihan na siya ay kayang teleportasyon at nagtataka si Fleo kung bakit mayroon siyang gayong malakas na mahika. Nagising si Fen at nagtataka kung paano niya kayang matalo kahit siya ay may resistensya sa mahika. Napagtanto niya na ginamo siya ni Fleo habang siya ay natutulog at ipinunto na ang ibang mga tao ay nagpatuloy na papatay sa kanya at susundan siya.
Hindi ito nagawa ni Fleo kaya't ipinangako niya na hindi na siya lalaban sa mga tao kailanman. Bukod dito, dahil sa lubhang laki ng kapangyarihan na ipinamalas ni Fleo, napagpasyahan niyang kilalanin siya bilang kanyang Panginoon. Ipinangako niya na itatalaga niya ang kanyang buhay upang bayaran siya ngunit sinabi ni Fleo na ito ay okay. Hindi siya bumitaw at nag-aalok pa ng kusang maging alipin niya siya. Tinanggihan ni Fleo na magkaroon ng aliping ikinatutuwa niya ngunit ipinasya niya na kung hindi niya masilbihan ito, wala nang ibang naiwang dahilan para mabuhay. Hininto siya ni Fleo at pumayag na payagan siyang sundan siya. Sa huli, inilahad ni Fleo sa kanya ang lahat tungkol sa kung paano siya tinawag at nabigo na maging kandidato sa bayani dahil wala siyang kakayahan. Ipinaliwanag ni Fleo na ipinapakita niya sa kanya kung ano ang kanyang tunay na anyo at sinabi na hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa hinaharap. Natatakot siya na mag-aalala siya sa pagtatabi nito, ngunit ipinaliwanag niya na ang kanyang lahi ay nabubuhay lamang para sa isa na kanilang kinikilala bilang kanilang Panginoon, kahit sino pa siya at saan man siya mula. Sumumpa siya na laging maging tapat sa kanya, muling pumayag si Fleo na manatili siya sa kanyang tabi at hindi siya maaaring mas lalong masaya. Sa kastilyo, nadismaya ang hari sa marinig na ang gintong bayani ay pinabayaan lamang ang mga tropa na siya ang namamahala na masaktan. Ipinapalagay ng bayaning ito na ang mga sundalo ang may kasalanan sa pagkabahala at ipinaliwanag na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang iligtas sila. Iniwan niya ngunit sinabi ng isa pang sundalo sa hari na ang bayani ay nakaupo lamang sa likod ng hukbo sa buong panahon saka siya tumakas habang ang lahat ay nakikipaglaban at itinuro niya ang lahat para matalo ito. Tingin ng ilang tropa na hindi maganda, kaya't may mga nagsimulang hindi gusto ang bayani. Kapag mag-isa siya, galit na galit ang bayani na wala pang kaunti man na pagpapabuti ang kanyang kakayahan kahit pagkatapos ng buong buwan ng pagsasanay. Kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mahinang mga halimaw, ngunit siya'y walang magawa laban sa anumang hayop na may anumang uri ng kakayahan sa pakikipaglaban. Noong mga oras na iyon, dumating ang lingkod ng bayani na may pangalang Suya upang batiin siya. Isang ganap na gaaman ng taong ito dahil sinasabi niya sa kanya na sumama ito sa kanya upang sila'y magpakasarap sa lahat ng luho sa pera ng kastilyo. Kinabukasan, nagpasya si Fleo na pumunta sa Adventurers Guild upang kumita ng pera, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala na tinatawag siyang Master ni Fenry. Isang mga ngalakal ang nagkamali sa kanila na parang mag-asawa, kaya't iniisip ni Fleo na mas madali nilang makakasama ang maglakbay kung magpapanggap silang mag-asawa. Masayang sumang-ayon si Fenry na maging asawa niya sapagkat ito ang pangarap ng isang lupon na magkaroon ng isang malakas na asawa. Sinusubukan ni Fleo na paalalahanan siya na magpapanggap lamang sila, ngunit huli na dahil siya ay tawag na agad itong Darling. Sa Adventurers Guild, nakakuha si Fenry ng kanyang sariling Adventurous Tag na may magkakatulad na aksesoryo sa kay Fleo. Naalala ni Fenry ang isang bagay, ang kanilang lahi na tinatawag na lupon, na nagpapakasal sa isang seremonya kung saan ang magkasintahan ay nangangain ng mga buto ng isang biktima na kanilang pinagmatulan ng kasama. Swerte para sa ating bata, naudlot ang pag-iisip na ito nang hingi ng tagatanggap ng guild ang pangalan ni Fen. Tinawag ni Fenry ang babaeng tao habang siya ay may kasamang pagmamalaki na ihahayag ang kanyang tunay na pangalan, ngunit binastos siya ni Fleo at inirehistro siya sa pangalang Reyes. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Fleo na kailangan niya itong mabuhay bilang tao mula ngayon kaya't kailangan niyang sanayin ang sarili sa paggamit ng pekeng pangalan. Biglang ipinaalam na mayroong mabilisang misyon ang guild upang pigilin ang ilang Psycho Bears mula sa pagpasok sa lungsod. Nangangamba ang lahat ng mga manlalakbay sapagkat ang mga Psycho Bears ang sumire sa hukbo ng bayani. Isang emerhensya ito, kaya't kahit sinong manlalakbay ay karapat-dapat na kunin ang trabaho. Upang magbigay insentibo sa sinuman na kumuha nito, ang guild ay magbabayad ng 10 beses ang normal na halaga bawat oso. Maliwanag na napakakinabangang trabaho ito, ngunit nag-aalinlangan si Fleo kung kaya niyang harapin ito. Sinasabi ni Rhys na kaya niya, ngunit ipinapakita ni Fleo na kahit ang totoong bayani ay nagtagumpay na talunin ang mga ito. Nag-isip ng ideya si Rhys, siya na mismo ang magpapatalo sa mga Psycho Bears, at ito'y magpapatunay kung gaano kahusay si Fleo dahil siya ang nanag sa kanya. Tumlaport si Fleo sa kanila patungo sa gubat kung saan makikita nila ang mga oso, at may bakanteng bahay doon na sinabi sa kanila ng guild na magagamit nilang base. Tiwala si Rhys na kayang-kaya niyang labanan ang laban mag-isa, ngunit tumanggi si Fleo na pabayaan siya. Bukod dito, may mga spell din siyang gustong subukan, kaya't masaya si Rhys na makakasama nila ang isa't isa. Bigla nilang narinig ang mga sigaw at nakita ang grupo ng mga kabalyero na noon pa ay napaliligiran ng mga Psycho Bears. Mabuti na alala sila ni Rhys at nais lamang nilang kalimutan ang mga kawawa't mahihina.
Nasa masama ang kalagayan ng babaeng may katawan, ngunit sinubukan pa rin itong lumaban. Siya'y nagtapos lamang sa isang masamang sitwasyon, ngunit swerte pa rin ang mga kabalyero, pinatay ang mga psycho bear sa isang atake. Ang isang mapanganib na oso ang natitirang buhay, ngunit ito'y napatalo ni Ri. Isang ideya ni Fleo na iligtas sila, kaya't iniisip ni Ri na masyadong mabait ito. Lubos ang pasasalamat ng mga kabalyero, at ipinaliwanag nila na sila'y nag-alala sa kung ano mangyayari kay Fleo. Natatakot si Fleo na baka malaman nila ang tunay na pagkakakilanlan ni Reese kaya siya ay nagpapakilala lamang bilang kanyang kasamang naglalakbay. Nais niya na sana'y ituring siyang asawa, ngunit sila ay naabala ng isa pang psycho bear. Diretso ang pag-atake ng oso kay Ri, ngunit binagsakan niya ito ng isang nakakatakot na tingin. Nagpanggap si Ri na hindi niya alam ang nangyari, at tumanggaw ang oso kapag inakala nilang sumuko na ito. Napagpasyahan nilang kunin ito bilang alaga, ngunit ito ay nagulat ang mga kabalyero dahil ang mga psycho bear na ito ay sapat na mabangis upang talunin ang hukbo ng bayani. Sinabi ni Ri na mas kailangan nilang kunin ito bilang alaga, ngunit gusto ni Fleo na pigilan ito upang hindi makasakit ng iba. Nilagyan ni Fleo ito ng leeg na magpapidyo sa pagiging mabangis nito, at ginamit niya ang shapeshift upang baguhin ito sa isang anyong hindi gaanong kapansin-pansin. Sinikap nilang mag-isip ng pangalan para dito, ngunit hindi makapaniwala ang mga kabalyero kung gaano kadali na napadakip ang isang mabangis na hayop. Pagkatapos, nagpasalamat ang mga kabalyero kay Fleo sa kanyang pagliligtas sa kanila ng muli, at sila ay nagpakilala. Maliban kay Bellosa, mayroong Blossom ang mabigat na mandirigma, si Balano ang mangkukulam, at ang dating magsasaka na tinatawag na Bierry. Inihayag ng mga kabalyero na gustong turuan ni Fleo sila kung paano lumaban. Galit na galit ang ginto na bayani ng Mabaigo ang kanyang hukbo, kaya't ipinahayag niya na hindi na siya magmamando ng ibang puwersa laban sa madilim na isa. Ang tanging paraan na siya ay magbabago ng isip ay kung makakakita siya ng mga taong mapagkakatiwalaan na maglilingkod sa kanya. Nakakandado ang ginto na bayani sa kanyang silid hanggang sa dumating ang oras na ito, kaya't naglabas ng utos ang hari sa lahat ng mga kabalyero, dapat nilang ipagkait ang kanilang sarili sa pakikibaka hanggang sa kanilang masugpo ang mga hayop sa antas ng mga psycho bear. Hindi man lang nila magapi ng magkasama ang isang psycho bear, kaya't kailangan nila ang tulong ni Fleo. Iniisip ni Fleo kung paano niya lubusan pang kakilala kung paano gumagana ang mahika, kaya't walang pag-asa na magturo siya ng sinuman. Subalit may ibang iniisip si Ri dahil siya ay sobrang inggit sa mga babae na lumalapit kay Fleo. Nagpasya si Fleo na sabihin sa kanila na si Reese ay kanyang asawa, at sinusubukan lamang niyang mamuhay ng tahimik at payapa kasama ito. Biglang huminto ang mga kabalyero dahil nauunawaan nila. Si Bar Ice ang nagsusuggest na tulungan sila ni Fleo. Binanggit niya na bilang asawa nito, mas alam niya kaysa kaninuman na siya ay isang mabait na tao na hindi kayang talikuran ng isang taong nangangailangan ng tulong. Alam ni Fleo na hindi talaga niya matuturo ang kanyang hindi alam, ngunit alam niyang totoo ang pangangailangan nila ng kanyang tulong. Ipinaliwanag niya na baka hindi siya magaling na guro, ngunit pumayag siyang turuan sila. Napakasaya ng mga babae, subalit may isa pang hiling sila, kailangan nila ng matutuluyan at handa silang magbayad ng upa para sa sulok ng living room. Ipinapakita ni Reese na ito'y isang magandang ideya dahil maraming silid, at maaari silang magbahagi ng higaan dahil sila ay kasal. Sa ibang lugar, iniulat sa madilim na isa na ang pumatay sa mga demonyo at naglinis sa gubat ng Deza ay hindi bahagi ng kaharian ng Cairo, ito ay isang nag-iisang individual. Nagtaka ang madilim na isa na isang tao lamang ang mayroong sapat na mahika upang agad na pumatay ng mga demonyo. Nagdesisyon siya at iniutos sa kanyang nasasakupan na hanapin at hulihin ang individual na ito anumang presyo. Lahat ng gastos, sa isang sandali, nabigla si Fleo nang magising kasama si Ri sa kanyang tabi. Habang nagigising siya, wala ang kanyang mahal na si Fleo sa anong ginagawa niya roon. Kaya, ipinaalala sa kanya ni Ri na sila ay kasal. Ang tingin sa kagabi ay ipinakita ni Ri na sinabi kay Fleo na handa siyang mag-aalok ng kanyang katawan at kaluluwa sa kanya. Sinabihan ni Fleo na magpakalma kaya't nagtataka siya kung kinaiinisan niya siya ngayon. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang maglaan ng panahon upang maghanda sa isipan at nagpasya na lamang matulog sa pasilyo. Itinuro ni Ri na iyon ay gawain lang na magiging sanhi ng pag-aalinlangan ng ibang mga babae sa kanilang relasyon, kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi matulog sa kwarto. Ngayon ay pinipilit na ni Ri siya na palitan ang kanyang damit, at nahihiya si Boso nang siya'y pumasok sa kanilang ginagawa. Sila ay nasa isang medyo delikadong sitwasyon kaya't malamang na mali ang nakuha niyang ideya.
Sa kalaunan, nang may tiwala ay hinaharap ni Bella Rosa ng may pagmamalaking isang malaking baboy. Ito ay nakakatakot, kaya tumakbo siya, at ito ay nagpatakot pa kay Blossom. Nagturo si Rick kay Bella Rosa na protektahan ang iba sa pamamagitan ng panggatong na magic, at sinundan ito ni Blairy ng walang silbing pana. Nalulula si Banu matapos maubusan ng magic, kaya't ang grupo ng mga babae ay tumakbo para sa kanilang mga buhay. Pinanood ni Fleo at Ner Alisa na ang pag-akay sa kanilang pagsasanay sa labanan ay magiging mas maraming trabaho kaysa sa inaakala niya. Pagkatapos, ipinakita ni Fleo sa mga babae ang kanilang kwarto. Nakatanggap siya ng bayad para sa pagkumpleto ng gawain sa Psycho Bear, kaya't ginamit niya ang pera upang makuha ang kanilang kwarto. Pipilian ni Fleo na mag-train sa kanila ng sandali, kaya't hindi niya maaaring gawin na lamang silang matulog sa sahig. Sa sandaling iyon, inilantad ni Ri na siya ay nagluto para sa lahat, pero nagulat si Fleo dahil ginawa lamang niya ang karne ng hilaw. Ginawa niya ito para sa lahat upang ipagdiwang ang kanilang bagong tahanan, ngunit ipinaliwanag ni Fleo na mas gusto nila ang kanilang karne ay lutuin. Si Fleo at Bella Rosa ang nag-aalaga ng pagluluto, ngunit sumasang-ayon si Ri na mas mainam ang sariwang karne kapag lutong hilaw. Kapag handa na ang pagkain, nagtataka ang lahat ng mga babae kung gumamit ba si Fleo ng magic upang gawin ito dahil ang hitsura ay napakaganda, ngunit inirereklamo niya si Bella Rosa sa pagtulong sa kanya. Inaamin niya na mas magaling siya sa pagluluto kaysa sa Eskrima at inilantad na ang kanyang pamilya ay mahirap noong bata pa kaya't sila ay nagluluto ng kanilang sariling pagkain. Iniisip ng lahat na masarap ang pagkain, ngunit nagagalak si Ri na ang mga dahon ay pagkain lamang para sa mga mahihinang halimaw na hindi kayang manghuli ng karne. Ginawa ni Fleo ang mga salad, kaya't nangako si Ri na kakain siya ng anumang inihanda ng kanyang mahal, kahit na mga dahon. Nakakagulat, siya ay talagang nagustuhan ng salad, ngunit ang higit na nakakagulat ay na talagang nagustuhan niya ang lutong karne. Siya ay nagulat na marinig na si Bosa ang nagluto ng karne, ngunit ayaw niyang mapahiya, kaya't nangako si Ri na siya ang magluluto sa susunod na pagkakataon. Kapag sila ay bumalik sa guild, nagulat ang lahat na ang kanilang grupo ay palaging nagbabalik na mayroong higit pang mga baboy sa bawat pagbabalik. Gusto ni Ri na magpunta ng sandali habang nakakuha ng kaunti, ngunit tinanggihan niya ang alok ni Fleo na sumama. Ngunit, nagtrabaho ito ng maayos, dahil gusto ni Fleo ng mga mananakay sa guild ang makipag-usap sa kanya. Lumabas na hindi gusto ni Ri na sumama siya rito dahil mayroon siyang plano para sa espesyal. Inilalarawan ni Lith kay Fleo na ang kanyang mga gawain ay pinag-uusapan sa guild. Ang mga tao sa paligid ng bayan ay nag-uusap patungkol sa kanya, kaya't napagtanto ni Fleo na maaaring nagiging labis na niyang pinagpapantasyahan ang mga bagay. Inilalarawan ni Lith na mayroong kahilingan na ginawa para kay Fleo upang ipahiram ang kanyang lakas at serbisyo sa bayani. Kung pumayag si Fleo, gawin siyang isang honorableng kawal ng hari. Hindi pa nila nakikita ang sinuman na kayang pumatay ng maraming A-rank magic beast sa isang iglap, lalo na lamang sa 2 tao. Mas gugustuhin ni Lith na manatili si Fleo sa kanyang guild, ngunit hindi niya ito maaaring tanggihan ang oportunidad na ito na makatulong sa mundo. Tinutukoy ni Fleo na sa mundong ito marahil ang pinakadakilang karangalan na maaaring matanggap ng sinuman. Hindi si Fleo mula sa mundong ito, ngunit wala siyang rason upang labanan ang mga demonyo. Nangangahulugan si Fleo na sa mundong ito ay marahil ang pinakadakilang karangalan na maaaring matanggap ng sinuman. Hindi si Fleo mula sa mundong ito, ngunit wala siyang rason upang labanan ang mga demonyo. Nabigla si Fleo nang tanggihan niya ang alok. Sa labas, natagpuan ni Fleo si Ri na nasa napakasamang kalagayan, at nagtataka siya kung siya ay inatake ng isang halimaw. Hindi ito isang mapanganib na bagay tulad nito, sapagkat iniisip ni Ri kung paano siya hindi nagkaideya na ang bagay na ito ay tinatawag na pagluluto ay magiging sobrang mahirap. Makikita natin na siya ay nagpatuloy mag-isa upang kumuha ng leksyon sa pagluluto kung saan ipinaliwanag ng guro na ang pagluluto ay paraan papunta sa puso ng isang lalaki. Ang proseso ng pagluluto ay masyadong mabagal para sa kanya, ngunit ang kanyang hindi mapakali na pagtangkang gamitin ang magic ay nag-istorbo lamang ng mga bagay. Determinado si Ri na manalo sa puso ni Fleo kahit na naghahasik siya ng kakulaitan. Nalaman ng mga pangunahing tao tungkol sa isang mananakay na naglilinis ng isang malaking bilang ng mga magic beast sa tulong lamang ng isang tao. Ito ay maaaring maging ang tao na magbibigay sa kanya ng kumpiyansa upang muling simulan ang laban-laban sa The Dark One. Nagutos ang bayani na dalhin ang mananakay na ito sa kanya kaagad upang magamit siya bilang kanyang kanang kamay. Isang buwan pagkatapos, nakita natin na ilang beses nang tinanggihan ni Fleo ang alok ng hari.
Ang alok ni Ri ay nabantaan sila na huwag na bumalik, ngunit mas gusto ni Freo na mag-ensayo sila. Natagpuan nila si Blossom na masigasig na nagtatrabaho sa sakahan, ngunit nais ni Freo na ilagay niya ang dami ng kanyang pagsasanay. Sa huli, sinubukan ni Ri na pilitin si Bella Rosa na tamaan ang kanyang target sa isang puno, ngunit nahihirapan siya gawin ito dahil naaawa siya sa cute na puno. Sinubukan ni Ri na tukso siya upang barilin ang isang taong mukhang baliw para sa kanyang masarap na karne, ngunit hindi niya ito magawa. Binigyan ni Freo si B ng isang singsing na magic na ginawa niya na magpapalaki ng kanyang kapasidad sa magic. Kapag siya ay umalis, iniisip ni Bella Rosa na isusuot ito sa kanyang daliri ng singsing, ngunit itinuro niya na hindi ito magiging mabuti. Sa sandaling iyon, nahuli si Bella Rosa sa isang mahirap na posisyon, kaya't tinawag niya si Freo, ngunit si Ri ang nagligtas sa kanya sa halip. Nakita ni Ri na diretsyong bumabagsak ang kanyang maliit na gawain at tinuro na siya ay nagpapanggap na mahina upang maakit ang kanyang asawa. Sa huli, pinakain ni Ri ang lahat, at sila ay namangha sa kanyang pagluluto. Ipinakita niya na siya ay pumupunta sa mga klase sa pagluluto tuwing pumupunta si Freo sa guild. Ipinaliwanag ni Ri na dati lamang ay nag-aalala siya sa kanyang lakas, ngunit natutunan niyang gawin ang higit pang mga bagay ngayon, at sila ay nagbibigay sa kanya ng mas malaking kaligayahan kaysa sa pagiging mas malakas. Gumawa si Ri ng ilang curry para kay Freo dahil sinabi ng kanyang guro na ito ang susi sa puso ng isang lalaki. Mahal ni Freo ito, kaya't masaya si Ri. Gayunpaman, sa labas, may nanunood sa kanila at nagugulat na malaman na si Ri ay kasama ang mga tao. Noon ay takot si Ri bilang ang pinakamatapang na babae mandirigma ng Dark Army, kaya't nagtataka ang babae kung siya ay nakalimutan na nila. Noon ay dumating si Ri upang harapin ang demon na ang pangalan ay Ulam Minus. Ipinaliwanag ni Ulas na siya ay nag-survey lamang sa lugar, ngunit siya ay nagulat nang ipakita ni Ri na siya ay may asawa. Nalulungkot si Riz nang siya ay mag-isip kung si Ulam Minus ay nandito upang makialam sa pagitan nila ng kanyang asawa, ngunit tinanggihan ni Ulas ang mga akusasyon na ito. Pagkatapos, iniisip ni Ulam Minus na si Hara ay isang ganap na ibang tao ngayon kumpara sa kung kailan siya ay nasa Dark Army. Hindi niya lubos na maaaring paniwalaan na ang lalaking ito ay kalmado kahit na may isang demon na nasa tabi niya. Ang pinaknakakalito, kung kaya't gumagamit siya ng kanyang abilidad na assessment magic, siya ay hindi nakakakuha ng anumang basa sa mga antas ng Freo sa lahat. Ito ay hindi pa nangyari kailanman dahil kahit na ang kanyang mga basa ay hindi nagtagumpay kahit na ginamit ito sa The Dark One. Noon ay nagulat si Yulina nang malaman na si Freo ang gumamit ng purification magic sa kagubatan. Siya ay talagang nagalit at ipinaliwanag na si Freo ay nagpatay kay Riz kapatid na lalaki na si Fenry at ang kanyang buong unit. Ang kanyang kapatid na lalaki ay naka-assign sa kagubatan at hindi sila nakarinig ng anumang balita mula sa kanya mula nang ang paglilinis. Nagulat si Ri nang malaman na ang lahat na ito, ngunit ipinaliwanag niya na mas uusigin siya kung hindi niya papatayin ang kanyang kapatid kaysa sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, higit pa sa kanyang kapatid na ito ay isa sa mga infernal ng Dark One, kaya't ang kanyang kawalan ng kakayahan ay sa kanya lamang. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Ri na siya ay nakakulong sa kapangyarihan ni Freo, kaya't pinili niyang maging kanyang asawa at walang maaaring baguhin doon. Noon ay ipinakita ng ibang mga babae na kanilang pinapakinggan at hindi nila maaaring paniwalaan na si Ri ay ang Tristing Fenre. Nalaman ni Yulina na si Freo ay isang seryosong banta sa Dark Army dahil siya ay nagawang gawin si Fenre ang kanilang kaaway. Ipinaliwanag ni Yulina na siya ay interesado sa nakaaakit na kapangyarihan na mayroon si Freo kaya ipinipilit niya na magkaroon sila ng isang huwad na laban. Sa realidad, bagaman, nagbabalak si Ulam Minion na paksain silang dalawa. Nakieksena si Ri sa pamamagitan ng pagpapakita na sinubukan lamang ni Ulam Minus na lumapit kay Freo, ngunit pumayag sila sa huwad na laban sa anumang paraan. Ang labanan ay nagsisimula sa pagsasagawa ni Ulamas ng isang aksyon ng mahika. Isa itong distraction, gayunpaman, kaya nagagamit niya ang ilang mga spell mula sa ilalim. Si Freo at Ri ng mga sandaling yun. Nagulat si Ulas nang gamitin ni Freo ang isang puwersahang pagkansela ng mahika upang alisin ang lahat ng kanyang mga atake. Nahuli ni Freo siya at ipinaalala sa kanya na siya ang kanyang katunggali. Napagtanto niya kung ano ang ginagawa nito at ipinaliwanag na hindi niya papayagan na siya ay magtungo kay Ri. Si Freo ay sobrang makapangyarihan, kaya't sumuko si Yulina. Makalipas ang ilang panahon, humingi ng paumanhin si Freo sa pagtatago kung sino si Ri, ngunit nagulat siya nang magpasya ang mga babae na hindi ito ireporte sa kaharian. Ipinaliwanag nila na malaki ang naitulong ni Ri sa kanila sa kanilang pagsasanay, at hindi nila iiwan ang isang taong mabait.
Justo nang iyon, bumalik si Ulas na may kasamang pinakapiling puwersa ng Dark Army, ang Legion ng mga Dragon. Natakot ang mga babae dahil ang Legion na ito ay nakapuksa ng buong mga puwersa ng tao ng maraming beses. Naghanda si Ulam Minos na marinig silang sumuko, ngunit hindi niya masakiyan ang kanyang tenga nang makita na si Fleo ay sobrang excited na makita ang mga dragon sa unang pagkakataon. Ang mga dragon ay umiiral sa kanyang lumang mundo, ngunit wala siyang pagkakataon na makita ang mga ito. Nagalit ng gusto si Ulam Minos at ipinahayag na oras na upang atakihin, ngunit ginamit ni Fleo ang kahangahangang banal na mahika upang durugan ang maraming mga dragon. Hindi makapaniwala si Luminous na ang pinakamalakas na mga dragon ng Dark Army ay natapos sa isang iglap, kaya't umatras siya. Nais sana ni Blossom na lumaban gamit ang kanyang mga kagamitan sa paghahardin, kaya sinabihan siya ni Fleo na subukan itong ihagis. Ginawa niya ito, kaya ginamit ni Fleo ang ilang mahika ng pagsasakatuparan dito. Binibilis niya ito at pinaiikot, kaya't lubos na sinira nito ang isang dragon. Namangha si Blossom na makita na siya ay nakakuha ng titulo na Dragon Slayer, kaya't nais ng lahat ng babae na tulungan si Fleo na gawin ang parehong bagay. Sa kasamaang palad, nakatakas na ang mga dragon, kaya't umiyak si Bose sa pagkatalo. Sa ibang lugar, hindi makapaniwala ang Dark One na isang simpleng mananakay ay maaaring gumamit ng napakalakas na mahika. Hindi pa ito isang bayani, kaya't ang nagsabi na oras na para sa kanila upang gawin ang kanilang susunod na hakbang. Matapos ang ilang sandali, naglagay si Fleo ng isang barikada sa paligid ng bahay upang madama nila kung may mga dumarating na mga demonyo. Galit na nag-isip si Ri tungkol sa nakababaliw na pusa, kaya kailangan ni Fleo sabihan siya na kalmihin. Mas lalong nagalit si Ri dahil iniisip niya na ipinagtatanggol siya ni Fleo, ngunit naalala lang ni Fleo kung paano sinabi niya na siya ang responsable sa pagtanggal sa kapatid ni Ri at sa lahat ng kanyang tropa. Malinaw na iniisip siya ngunit sinabi lang niya kay Ri na wala lang ito. Malapit sa kanila, hindi mapigilan ni Blossom na tignan ang kanyang screen dahil hindi niya maunawaan kung paano niya nakuha ang titulo bilang Dragon Slayer. Hinahangaan ng mga babae ang Hona Sumire sa Dragon, ngunit sinabi ni Bose na oras na upang mangaso para sa araw na ito ng bahagi ng mga mahiwagang hayop. Ang kanilang paghanga ay pagkatapos ay diretsuhin sa kanya dahil sa pagiging disiplinado niya na mag-ensayo araw-araw. Malaki ang pasasalamat ng mga babae kay Fleo sa pagtulong sa kanila kaya naghahangad din silang maging mas malakas. Samantalang lahat sila ay humahanga kay Belrosa, nakikita natin na siya ay talagang umiiyak. Ang pagtanggap ng titulo bilang Dragon Slayer ay pangarap ng bawat bagong adventurer, kaya siya ay nalulungkot na nag-iwan. Kung siya ang tumanggap ng titulo sa halip, maaari niyang makuha ang dating status ng kanyang pamilya na nawala. Kung gayon, maaaring sila ay makatira sa kabisayaan muli, tulad noong ang kanyang ama ay isang mandirigma. Bigla na lamang, may lalaki na lumitaw na naghahanap ng kaibigan niya. May pag-aalinlangan si Bro sa lalaking ito dahil siya ay sobrang hindi gaanong nakasuot sa isang gubat na puno ng mga mahiwagang hayop. Ipinaliwanag niya na hinahanap niya ang asawa ni Fleo, ngunit ito ay nagpapaklaro kay Belrosa na siya ay dapat na bahagi ng Dark Army. Ipinagpapalagay niya na malaman kung ano ang negosyo niya sa isang taong tumigil ng mga ugnayang ito sa Dark Army, at depende sa kanyang sagot, maaaring sila ay maglaban. Tumanggap ang lalaki na siya ay bahagi ng Dark Army, ngunit ipinaliwanag niya na siya ay nandito lamang upang suriin si Fenry. Nagpasya siyang umalis ngunit hinihingi na iparating ang isang mensahe kay Fen kung sakaling siya ay gusto mag-usap tungkol sa nakaraan, siya ay available. Bago umalis, ibinunyag niya na ang kanyang pangalan ay Goal. Dumating si Fleo at Ri, kaya sinabi ni Belrosa sa kanila ang lahat. Alam ni Ri kung sino ang lalaki at hindi makapaniwala na siya ay pumili ng napakalakas na pekeng pangalan. Ipinaliwanag ni Fleo na sila ay dumating dahil natuklasan ng kanyang barikada ang isang demonyo. Na-shock si Belrosa nang malaman niya na ang kanyang display screen ay nagsabi na ang taong kausap niya ay aktwal na ang Dark Lord. Kinumpirma ito ni Ri habang ipinaliwanag na ang tunay niyang pangalan ay Ghoul. Si Belrosa ngayon ay nanginginig sa takot pagkatapos marinig ito. Itinaas niya ang kanyang tibak sa Dark Lord kaya siya ay tiyak na gusto ng mga demonyo na alisin siya. Kinabukasan, inanyayahan si Ghoul sa kanilang tahanan, at siya ay na-shock sa kung gaano catch-foe sa kanyang harapan. Bago pa lamang sa kanya si Gozel, kaya siya ay takot na makita siya. Ibinunyag ni Gozel na ang kanyang pagbisita ay may kinalaman kay Ulam. Minus BOS ay bahagi rin ng pulong na ito, ngunit wala siyang ideya kung bakit siya ay natatakot at hindi maunawaan kung bakit kailangan niyang umupo sa tabi ng Dark Lord.
Sinasabi ni Ri na ang Dark Lord ay narito upang maghiganti, ngunit siya ay nagulat na nagpapakita na siya ay aktwal na dumating upang hilingin kay Fleo na sumali sa Dark Army. Tinanggihan ng mahinahon ni Fleo na isang bagay na hindi inaasahan ni Gozel. Namumuhay si Fleo sa gubat, kaya iniisip ni Gozel na siya ay gustong tutulan ng mga tao. Hindi ito ang kaso dahil hindi lang niya naisip na makakasundo ang mga tao dahil siya ay isa. Bukod dito, si Fleo, para sa ilang kadahilanang hindi lang ipinakikita sa Dark Lord na siya ay hindi galing sa mundong ito at hindi pa man niya alam kung bakit nag-aaway ang mga tao at mga demonyo. Hindi ito ipinaliwanag ni Ri sa kanya dahil simpleng hindi naisip ni Fleo na makipaglaban. Inamin ni Gozel na malamang walang sino man ang may alam sa tunay na dahilan kung bakit sila nag-aaway. Ang digmaan ay nagsimula na 500 taon na ang nakalipas, at nagsimula ito sa panahon na ang unang Dark One ay umakyat. Ang unang Dark Lord ay nagmula sa ibang mundo upang sakupin ang mundong ito, at tinanggap siya ng mga demonyo na sa panahong iyon ay inaapi ng mga tao. Ang paghinto sa isang digmaang nagtagal ng ganito katagal ay hindi madali, ngunit ang mga ideal na ipinasa sa pamamagitan ng 12 henerasyon ng mga Dark Ones ay nagbago. Si Gozel ang kasalukuyang Dark Lord ngunit wala siyang interes na pamunuan ang mundo. Gayunpaman, bigla na lamang, naglabas si Gozel ng maraming kapangyarihan. Ipinahayag niya na siya ay pa rin ang hari ng mga demonyo at hindi niya pinapayagan ang isang taong nagmamay-ari ng gayong banta sa mga demonyo na mahulog sa mga kamay ng mga tao. Binabalaan ni Gozel si Fleo na dapat niyang tanggapin ang kanyang payo at sumali sa Dark Army. Mahinahon na ipinaliwanag ni Fleo na sobra-sobra ni Gozel ang kanyang mga kakayahan. Bukod dito, hindi niya balak pumili ng isang panig sa digmaan. Tumigil si Gozel sa paglalabas ng kapangyarihan at talagang natutuwa na makita kung gaano kahigpit si Fleo. Napabilib siya at tinuro na ito ay tiyak na ang parehong determinasyon na humantong kay Fleo sa pagtanggi sa hari. Naghahanda si Gozel na umalis ngunit itinuturing silang ito ay hindi ibig sabihin na siya ay sumuko. Iniisip ni Gozel kung gaano ka hindi makapaniwala na makakakita ng isang tao na hindi nagpapakita ng kahit anong reaksyon sa kanyang presensya. Hindi lang siya nagsasalita tungkol kay Fleo, siya ay nagsasalita rin tungkol kay Bellosa. Dumating ang iba pang mga babae upang magtaka kung siya ay okay ngunit siya ay nagulat at natigil sa gulat. Kapag siya ay nagising kinabukasan, nagulat si Bosa na makita na si Gozel ay narito na naman. Siya ay kumakain ng almusal na ginawa ni Ri, kaya't sinabi ni Ri na tanging hinihiling niya sa kanya na umalis pagkatapos siya ay tapos. Ipinapalagay niya na dapat sumama si Bosa sa kanya, ngunit siya ay pumunta na lang upang magbihis. Makalipas ang ilang sandali, sinusubukan ni Bellosa na magtago ngunit nakita siya ni Gozel. Gusto niya itong kausapin ngunit tumakas siya patungo sa pagsasanay. Araw-araw, patuloy na bumabalik si Gozel sa bahay, at patuloy na nag-iimbento si Bosa ng mga dahilan upang umalis. Wala namang mukhang nabubunot sa sinasabi ngunit tanging hinahangaan kung gaano siya kasipag na manggagawa. Sa kastilyo, ipinaalam sa hari na isang misteryosong demonyo ay madalas na bumibisita kay Fleo. Galit na galit ang hari dahil iniiwasan ni Fleo ang kanyang mga pagtawag at tila sumusuporta na sa Dark Army. Plano niyang ipadala ang mga sundalo upang hulihin si Fleo ngunit sinabi ng prinsesa sa kanya na huwag. Kung mali siya tungkol kay Fleo, ang kanyang mga aksyon ay maaaring magtulak sa kanya patungo sa Dark Army. Iniisip niya na dapat pakinggan nila ang sinasabi ni Fleo at maghanap ng kasunduan. Sinuspinde siya ng hari at dumating ang Golden Hero upang pumayag sa kanya. Dapat siyang bigyan ng mga sundalo upang mapilit si Fleo na sumunod sa kanilang mga utos. Sa kastilyo ng demonyo, binabalaan ni Yula na si Gozel na madalas na pagpunta sa bahay ni Fleo mag-isa ay maaaring mapanganib. Itinuturo ni Gozel na mas pinaniniwalaan niya si Fleo kaysa sa hari ng tao. Kung may pagkakataon na makuha niya ang isang taong kasing lakas ni Fleo sa kanyang panig, kaya niyang magsumikap na kumbensihin siya. Tinutukoy ni Yamina na ang kanilang mga sundalo ay naghihintay sa kanyang mga utos, ngunit hindi pa nagpasya si Gozel kung kailan sila gagawa ng kanilang hakbang. Kapag umalis siya, nag-aalala si Yamina dahil ang ilang mga demon ay nag-uumpisa ng magsalita ng masama tungkol sa Dark One para sa madalas na pagbisita kay Fleo. Nagtataka siya kung tunay bang madalas siyang pumunta doon para kay Fleo. Sa kanilang tahanan, ipinaliwanag ni Fleo na iniisip niya ang pagbebenta ng kagamitan gawa sa balat ng dragon, at gumawa na siya ng isang prototype. Kailangan pa itong pagtrabahuhan bago ito handa para sa pagbebenta, ngunit determinado si Fleo na gawing matagumpay ang negosyong ito upang sila ay masuportahan. Nagtataka si Ri kung tama ba ang kanyang desisyon sa pagtanggi na magtrabaho para sa hari dahil mas malaki ang kanyang kikitain sa paraan na iyon.
Dagdag pa roon, gagamitin niya ang kanyang mga kakayahan sa pinakamabuti. Nagtataka siya kung hindi ba niya gustong makipaglaban sa mga demonyo dahil sa kanya, ngunit ipinapaliwanag ni Fleo na hindi siya kasing bait ng iniisip niya. Ang tunay na humahadlang sa kanya ay pagkatapos malaman na mayroon siyang ganitong kamanghamanghang kapangyarihan, mas gusto niyang huwag makipaglaban sa sinuman kung hindi niya kailangang gawin. Pinapansin ni Rina iyon ang pagiging mabuti, at iyon ay isa sa mga bagay na hinahangaan niya tungkol sa kanya. Noong kalakhan, sinabi kay Fleo na mayroong dumating. Ito ang golden-haired hero, at kailangan sabihin ni Fleo kay Ri na hindi ito itatapon. Binibigyan siya ng lalaking ito ng dalawang opsyon, o maging alipin ni Fleo o siya ay ituturing na isang impormante sa Dark Army, sa kaso na iyon ay kailangan ng bayani na putulin siya ngayong mismong sandali. Natuwa ang bayani sa kanyang maliit na talumpati at itinuturing na isa ito sa kanyang tatlong pinakamahusay na kapanapanabot na mga eksena sa kanyang buong buhay. Iniisip niya na si Fleo ay sobrang napabilib sa kanyang aura na hindi siya makapagsalita, at hindi niya ito pinaparusahan, dahil ang bayani ay siguradong magiging isang alamat sa mundong ito. Ang lahat na kailangan niyang gawin ay talunin ang Dark Lord, na may si Fleo bilang kanyang alipin. Humingi ng paumanhin si Fleo dahil sa dami ng tao na dinala niya sa kanyang bahay, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya pipiliin ang isang panig sa digmaan anuman ang mangyari. Itinuturing siya ng bayani na traidor, ngunit ipinakita ng mga babae na ito ay tyrannical na ugali. Bumabanta ang bayani sa kanila na dahil sa pagtulong kay Fleo at nag-aalok lamang na hayaan silang malaya kung tutulungan nila siyang kumbonsihin si Fleo. Lubos na seryoso si Fleo sa pagtukoy na wala siyang ibang pagpipilian. Tinatanggihan niya na pumili ng isang panig, ngunit hindi niya gustong makipaglaban dito kaya't kailangan nilang pumunta sa ibang lugar. Ang bayani ay nagulat, ngunit si Re ay lubos na okay sa pag-alis. Gusto rin ng iba pang mga babae na sumama sa kanila dahil natutunan nila sa kanilang pakikipamuhay na ang pakikipaglaban sa mga demonyo ay maaaring hindi ang tamang bagay na gawin. Lahat ng mga babae ay nararamdaman ng parehong paraan, ngunit ipinapakita ng bayani na walang posibleng paraan na maaari nilang takasan ang ganitong pambabalot ng mga sundalo. Ang spell, labis na namangha ang lahat na makita na sila ay nawala. Hindi lang sila, dahil sa kung paano man, si Fleo ay nakapag-teleport din ng bahay at ng mga bukirin. Labis na namangha ang lahat dahil hindi nila maaaring paniwalaan na magagamit ni Fleo ang teleportation sa ganitong kahibangang antas. Noong mga sandali na iyon, napansin nila na ang demonyo na madalas bumibisita kay Fleo ay lumitaw, kaya inutos ng bayani na siya ay hulihin. Nakita ni Gozel na wala ng lahat, kaya siya ay nagalit at itinuturo ang mga tao. Ang kanyang galit ay labis, at ipinapahayag niya na siya ay dapat magturo ng leksyon sa mga tao. Sa kanyang galit, naglabas si Gozel ng utos para sa lahat ng kanyang mga puwersa ng demonyo na magtipon at maglunsad ng isang all-out na atake sa kaharian ng Clyro. Ito ay eksaktong ang hinihintay ni Yulena, at sinabi niya sa lahat ng mga demonyo na magmabilisa. Nakikita ng mga sundalong tao na ang dilim ay lumalapit, kaya tumakbo ang ginto na bayani para sa kanyang buhay. Sa ibang lugar, namamangha ang lahat ng mga babae sa teleportation ni Fleo, dahil ang lahat ay tulad ng dati. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Fleo na sila ay ngayon malapit sa isang bayan sa kanluran ng Royal Capital. Medyo malayo na sila mula sa kabisera ngayon, kaya natutuwa ang mga babae na wala na ang bayani o ang madilim na isa ay makakahanap sa kanila. Walang mas nangangambang kaysa kay Belrosa dahil tila ang mga Dark Ones ay talagang interesado sa kanya. Humingi ng paumanhin si Fleo sa pagdadaan ni Ray sa lahat ng ito, ngunit siya ay masaya hanggat siya ay manatili sa tabi ni Fleo. Nagdeklara si Ray na gagawa siya ng isang kapistahan upang ipagdiwang ang kanilang bagong tahanan, kaya't lahat ay nagmamadali papasok. Iniulat sa hari na binabasag na ng mga demonyo ang kanilang mga depensa at ang kanilang mahiwagang harang sa hilagang kuta ay hindi natatagal. Nagalit ang hari habang iniisip kung ano ang ginagawa ng ginintoang bayani. Ang tinaguriang bayani ay muling ikinandado ang kanyang sarili sa timog na kuta, kaya't ipinatawag siya ng hari. Sinabihan siyang dapat nilang ipunan ang lahat ng mga mangkukulam sa kaharian upang magcast ng purification, ngunit itinuro ng hari na ito ay may malubhang kahihinatnan. Nauubusan na sila ng oras at hindi sila maaaring umasa sa bayani, kaya kailangan ng hari na gumawa ng desisyon. Samantala, naglabas ng utos ang Dark Lord na iurong ang kanyang mga tropa. Itinuro ni Ulas na ito ang perpektong oras upang ipagpatuloy ang kanilang kalamangan, ngunit hinulaan ng Dark Lord na malapit ng gumamit ng purification ang mga tao at hindi nila maaaring hayaan na mak-contact ang kanilang mga tropa nito. Nakita nating tama ang Dark Lord habang ang hari at ilang mga mangkukulam ay nagcast ng purification spell.
Pagbalik sa ating bayani, dumating siya sa bahay at natagpuan na mas palakaibigan kaysa karaniwan si Reese. Si Fleo ay naghahanap ng mga tindahan para ibenta ang kanyang mga kagamitan at nagsasaliksik kung magkano ang benta ng armor. Iniisip ni Beller na magpalaki ng mga kabayo upang maaari niyang iparenta ang mga ito upang hilahin ang mga karwahe. Naniniwala siyang maaaring ito ay maging mapagkakatiwalaang pinagmumulan ng kita at nais niyang magambag sa budget ng sambahayan. Iniisip din ni Blossom ang parehong bagay at plano niyang ibenta ang mga gulay mula sa hardin. Nakakaramdam ng sama ng loob sina Bosa at Balano dahil wala silang talento at sa makatuwid walang kita, ngunit sinabi ni Rice na huwag mag-alala. Ipinahayag niyang ang pag-aalaga sa Cowan ay trabaho ng asawa ng lider ng Cowan, ngunit hindi sigurado si Bosa kung ano ang kanyang nararamdaman tungkol sa pagiging bahagi ng Cowan. Sinabi rin ni Fleo na huwag mag-alala dahil ang dalawa ay maaaring mag-focus lamang sa pagpapabuti ng kanilang mga kasanayan sa labanan. Pagbalik sa kastilyo, nalaman natin na umatras ang madilim na hukbo dahil sa purification magic. Magtatagal ito ng 3 buwan at ang mga puwersa ng madilim na hukbo ay hindi makakalapit sa nalinas na lupain hanggang sa panahong iyon. Ang problema ay marami sa kanilang mga mangkukulam ang comatose matapos maubos ang kanilang mahika. Isa na rito ang hari, kaya't inihayag ng prinsesa na siya ang gagawa ng mga tungkulin ng hari hanggang sa siya ay gumaling. Pagkatapos ay ikinagulat ng lahat ang kanyang unang utos, na alisin ang gintong bayani sa kanyang katayuan bilang bayani ng kaharian. Ang kanilang bansa ay nakikipaglaban para sa buhay nito, at siya ay nagkulong lamang sa kanyang sarili, kaya't tama lamang na mawala sa kanya ang katayuang iyon. Wala silang sapat na mga mangkukulam upang tumawag ng isa pang bayani, kaya't nagpa siya ang prinsesa na kumonsulta sa orakulo. Nakikita natin na hindi maganda ang pagtanggap ng bayani sa balita. Inaangkin niyang siya ang napili at idineklara na magmamakaawa silang bumalik siya kapag inatake na ng madilim na isa, ngunit binaliwala lamang siya. Nang gabing iyon, itinuro ni Fleo na napakarami na niyang nagawa, at sinabi niyang gagawin niya ang anumang bagay para sa kanya. Sinabi ni Fleo kung gaano siya nagpapasalamat na nariyan siya. Mahirap para sa kanya na palaging kasama ang mga tao, kaya't pinasalamatan niya siya, ngunit nakatulog na siya. Pagkatapos ay inisip ni Fleo kung paano siya itinapon sa mundong ito ng mag-isa. Ikinredito niya si Ree sa pagtulong sa kanya na makarating sa puntong mayroon na siyang tahanan at kayang mabuhay. Kinabukasan, hinihikayat ng mga babae si Fleo at Ree na mag-date. Nahihiya si Fleo tungkol dito, ngunit pinaalala sa kanya ng mga babae na sila ay kasal na. Sa kanilang date, nag-enjoy sila sa maraming aktibidad. Pagkatapos ng pagkain, nais ni Ree na sulitin ang oras na ibinigay sa kanila, kaya pumunta sila sa pamilihan ng bayan. Ipinangako ni Fleo na bilhan siya ng anumang gusto niya dahil napakatulong niya. Ibinunyag ni Ree na hindi pa siya nabigyan ng regalo, kaya't masigla siyang naghahanap ng isang bagay. Pinili ni Fleo ang isang brooch para sa kanya, at sinabi niya na maganda siya. Nahihiya siya, ngunit sinabi niyang tinutukoy niya ang brooch. Nang gabing iyon, nagtataka ang mga babae kung may problema kay Ree, dahil ilang oras na siyang nakatingin sa brooch. Ito'y tanda na naging maayos ang kanilang date, at nagseselos ang lahat ng mga babae. Nang gabing iyon, nagulat si Fleo na magising at makitang si Ree ay pumasok sa kanyang kama. Mahaba ang kanilang araw kaya pinayagan niyang manatili siya, ngunit sigurado siyang hindi siya makakatulog. Bumalik sa kastilyo, nakikita natin na ang bayani ay pumasok sa kabangyaman. Galit na galit siya dahil inalis ng prinsesa ang kanyang papel bilang bayani, ngunit natutuwa siyang marinig na tinatawag pa rin siya ni Suya na bayani. Sigurado siya na babalik siya sa papel isang araw, kaya't patuloy siyang maglilingkod sa kanya. Tumanggi siyang mamuhay bilang isang karaniwang tao sa mundong ito, kaya hinahanap niya ang isang bagay na makakatulong sa kanya na talunin ang madilim na isa. Siya ang napiling bayani, kaya kung matatalo niya ang madilim na isa, maaari siyang mabuhay ng natitirang bahagi ng kanyang buhay bilang isang kampyon. Iniisip niya kung paano magagamit ni Fleo ang mahika. Hindi niya kaya pinapangarap niyang magkaroon ng higit pang kapangyarihan. Bigla na lamang, may boses na nagsabing kung nais niyang magkaroon ng kapangyarihan, kailangan niyang palayain ito. Pinapante siya ng boses sa isang lihim na silid kung saan sinabi ng boses na ipagkakaloob nito ang anumang hiling niya. Matapos niyang hilahin ang espada, nagulat ang bayani nang sabihin ni Tuya na hindi niya naririnig ang boses, at hinihikayat siya ng boses na hilahin ang espada. Nag-alinlangan siya, ngunit naiinis siya sa tanong. Hinailan niya ang espada, at napakalakas na kapangyarihan ang bumugso mula sa mantle. Lumitaw ang isang espiritu at ipinakilala ang sarili bilang si Hea. Ang bayani ang nagpalaya sa kanya, kaya't inalok niyang ipagkakaloob ang 3 hiling nito.
Ipinangako niyang ibibigay ang anumang nais niya, kaya't nagkaroon ng mapanuksong ngiti sa mukha ng bayani habang inihahanda ang unang hiling. Samantala sa kastilyo, nakipagpulong ang prinsesa sa orakulo. Ipinaliwanag niya kung gaano kalubha ang sitwasyon, dahil kailangan nilang makahanap ng solusyon bago mawala ang epekto ng spell ng paglilinis. Bigla na lamang, naputol ang kanilang usapan nang lumitaw ang kakaibang mga kwelyo sa leeg ng lahat. Alam ng prinsesa kung ano ang ibig sabihin nito, kaya't ipinadala niya ang mga tropa sa treasury upang hulihin ang sumalakay. Ipinaliwanag ng orakulo na ang mga bagay na nakapalibot sa kanilang leeg ay tinatawag na collar of sacrifice. Mayroong isang espiritu na nagbibigay ng mga hiling ngunit naglalagay ng mga kwelyo sa kanyang mga biktima upang tanggalin ang kanilang mga ulo kapalit nito. Nagulat ang lahat dahil hindi nila maaring paniwalaan na may sinumang papayag sa ganoong bagay. Ibinunyag ng prinsesa na matagal na panahon na ang nakalipas, hiniling ng hari ng Clyro sa espiritu na talunin ang madilim na isa. Gayunpaman, kapalit ng pagtupad sa hiling na ito, sinabi na kalahati ng lahat ng nabubuhay na bagay sa kontinente ang isinakripisyo. Pagkatapos, sa kapalit ng marami pang sakripisyo, pinagsama-sama ng lahat ng mga salamangkero sa kaharian ng kanilang kapangyarihan upang ikulong ang espiritu. May isang nagbasag ng selyo at humiling sa espiritu. Natatakot ang lahat tungkol sa pagtanggal ng kanilang mga ulo, kaya't ipinaliwanag ng prinsesa na mayroon lamang silang panahon hanggang sa matupad ang hiling ng espiritu. Hiningi ng prinsesa ang solusyon mula sa orakulo, kaya't ginawa ng matandang babae ang kanyang kakayahan. Ibinunyag niya na kailangan nilang hanapin ang tunay na bayani, at ang individual na ito ay nasummon na. Napagtanto ng lahat na ito ang adventurer na sinusubukan ng hari na kunin bilang kakampi. Sinabi ng orakulo kung saan siya matatagpuan, ngunit ayaw ng prinsesa na hatiin ang kanilang mga puwersa na nagpoprotekta sa lupain upang hanapin siya. Sa halip, nagpasya siyang siya na lamang ang pupunta. Balik kay Fleo, makikita natin na sinusubukan niyang ibenta ang kanyang dragon scale shield. Humanga ang may-ari ng tindahan at naalala ang chismis na isang malaking halaga ng dragon meat ang dinala sa butcher ng bayan. Hindi sinabi ni Fleo ang anumang tungkol sa mga dragon, ngunit sinabi niyang nagmula sa parehong pinagmulan ang kanyang mga materyales. Ang may-ari ay natuwa nang marinig ito at nag-alok na magbayad ng kahit anong halaga na hilingin ni Fleo para sa kalasag. Bilang kapalit, gusto niyang dalhin ni Fleo ang anumang iba pang mga produkto na makukuha niya mula sa pinagmulan na iyon. Pumayag si Fleo, ngunit ngayon ay kailangan niya ng isang mahusay na tagapamahagi na maaaring magbenta ng mga produkto na gawa mula sa mga magic beasts. Masaya ang may-ari, si Don, na tulungan siya, kaya sinabi niya kay Fleo ang tungkol sa iba pang mga tagapamahagi. Namangha si Bos kay Fleo dahil malinaw na isa siyang lalaking may maraming kasanayan. Hindi lamang siya gumawa ng kalasag na gawa sa balat ng dragon, ngunit nakuha rin niya ang isang tagapamahagi at isang tuloy-tuloy na ruta para makapagbenta pa ng iba pa. Ipinagmamalaki ni Rina dati ng mga ngalakal si Fleo, kaya naiinggit si Bellosa sa kanya dahil siya ang napangasawa nito. Hindi gusto ni Ri ang ganoong usapan, kaya ipinaliwanag ni Bellosa na nais lamang niyang magkaroon ng lalaking katulad ni Fleo. Sinubukan ni Ri na pasayahin siya sa pamamagitan ng pagpapaalala na gusto siya ng Dark One, ngunit hindi ito nakatulong. Pagkatapos, natutuwa si Ri na makitang nakamit ni Fleo ang napakaraming bagay. Gayunpaman, nalulungkot siya ng kaunti dahil sa dami ng oras na ginugugol ni Fleo sa trabaho, magkakaroon sila ng mas kaunting oras na magkasama. Isang kahilingan lamang ang nais ni Ri, kaya't hiniling niya kay Fleo na maglaan ng oras para sa kanya kapag may pagkakataon. Pumayag si Fleo, ngunit pareho silang nagulat nang biglang magbabala ang sistema ni Fleo na may paparating na espiritu. Lumitaw ito sa kanilang harapan, kaya nagtataka si Fleo kung bakit siya hinahanap. Nakita natin na hiniling ng bayani sa espiritu na patayin si Fleo dahil sa kahihiyan na ibinigay nito sa kanya. Hindi nag-aksaya ng oras ang espiritu at sinimulan ang kanyang pag-atake upang matupad ang kahilingan ng bayani. Aktibo ang auto-defense magic ng sistema ni Fleo. Tumalon si B upang protektahan si Fleo at natakot ng si Ri ang natama ng pag-atake. Nakiusap si Ri kay Fleo na tumakas, at nabasag ang kanyang brocha. Nadismaya si He matapos magmintes, kaya muli siyang umatake. Pinuprotektahan sila ng auto-defense magic ni Fleo, at nagmamakaawa siyang sana ay maging maayos si Ri. Humanga si He na nagawa niyang harangan ang lahat ng kanyang karaniwang mga spell, kaya naghanda siyang gumamit ng mas malakas na spell. Malubha ang kalagayan ni Ri, kaya sinubukan ni Fleo na gumamit ng healing magic, ngunit natakot siya nang makansela ang spell. Ito ay dahil ang pinsala ni Ri ay lampas sa kapasidad ng spell na pagalingin.
Sa kasamaang palad, walang mga spell na maaaring magsilbing kapalit para sa hilang, kaya nagalit si Fleo nang makita ang walang buhay na ekspresyon sa mukha ni Ri. Gumamit si Heya ng isang spell na tinatawag na Origin of Light upang magdulot ng malaking pinsala, ngunit muli siyang humanga nang hindi sila nasaktan. Biglang inihayag ng sistema ni Fleo na nakuha na niya ang Origin of Light at Darkness Magic. Nabigla si Boso nang marinig kung gaano siya galit nang sinabi ni Fleo kay Heya na pagbabayaran niya ito. Hindi pa kailanman nagalit ng ganoon si Fleo at nangako siyang maghihiganti. Iniisip ni Fleo kung paano naniwala si Ri sa kanya at nanatili sa kanyang tabi nang siya ay itinapon sa mundong ito ng mag-isa. Napakasaya niyang maging asawa ni Fleo, at kahit iniwan siya ng mag-isa dahil sa kanya, patuloy pa rin siyang minahal ni Ri. Dahil dito, naramdaman ni Fleo na ang pagprotekta kay Ri sa bagong mundong ito ang tungkulin na kanyang natamo. Nabigo si Fleo, kaya muli niyang ipinangako na pagbabayaran si Heya sa ginawa nito. Biglang nabigla si Heya nang gumamit si Fleo ng magic na nagpabalik ng oras. Ginamit niya ito upang baligtarin ang nangyari kay Ri, ngunit hindi ito dapat posible para sa isang tao. Naputol ang kanyang pag-iisip nang suntukin siya ni Fleo sa mukha, at nagalit siya. Ipinahayag niyang napag-aralan niya ang lahat ng magic sa mundong ito. Pero wala nang pakialam si Fleo. Inapakan niya si Heya sa lupa at sinabihan siyang tumahimik. Sinubukan ni Heya na umatake gamit ang itim na mahika, ngunit nagulat siya nang kinansela ito ni Fleo. Inanalyze niya ang kapangyarihan ni Fleo at natakot nang makita niyang may walang hanggang kasanayan si Fleo. Sa kanyang galit, patuloy na sinusuntok ni Fleo si Heya at napagtanto niya na walang magagawa ang depensibong mahika laban sa isang katulad niya. Patuloy ang pag-atake ni Fleo at nagising si Ri na walang kahit isang galos sa katawan. Ipinaliwanag ni Boso na sinagip siya ni Fleo at nabigla si Ri nang makita ang kanyang mahal na si Fleo na walang awang binubugbog si Heya. Natutuwa siya sa pagiging walang awa ni Fleo para sa kanya, lalo na't hindi dapat epektibo ang pisikal na pag-atake laban sa isang espiritong nakapag-master ng lahat ng uri ng mahika. Ngunit natapos ang kanyang kasiyahan nang maalala niya kung paano sinabi ni Fleo na ayaw niyang manakit ng isang taong sumuko na. Napakabait ng kanyang mga salita dati, ngunit ngayon ay para siyang naging isang halimaw na puno ng paghihiganti. Ang makapangyarihang Heya ngayon ay nagmamakaawa para sa kanyang buhay, ngunit ayaw tumigil ni Fleo habang pinapaalala niya kay Heya na pinatay niya si Ri. Naghanda si Fleo na patayin si Heya, ngunit pinigilan siya ni Ri. Nagpasalamat si Ri sa kanya dahil sa sobrang pag-aalala para sa kanya, ngunit pinaalala niya kay Fleo ang tungkol sa ayaw nitong manakit ng isang sumuko na. Lagi siyang mabait, at malulungkot siya kung mawawala iyon dahil sa kanya. Nakarating kay Fleo ang mga salita ni Ri at kalmado siyang muli habang nararamdaman niya ang init ng yakap ni Ri. Sinabi ni Ri kay Fleo na maayos lang siya at nagyakap silang dalawa. Samantala, napagod ang isang mangkukulam matapos ay teleport ang prinsesa. Humingi ng paumanhin ang prinsesa sa pagpapagawa nito sa kanya dahil karamihan sa mga mangkukulam ay hindi pa nakakabawi. Humingi rin ng paumanhin ang mangkukulam dahil hindi niya nagawang dalhin ang prinsesa hanggang sa kanilang destinasyon. Ipinahayag ng prinsesa na kailangan nilang hanapin ang tunay na bayani anuman ang mangyari, ngunit nagulat sila nang mawala ang mga kwintas ng sakripisyo sa kanilang mga leeg. Nalito ang lahat at inisip ng prinsesa kung ibig sabihin nito ay nabigo ang espiritu na tuparin ang kahilingan. Balik sa kastilyo, naghahanda ang ilang mga gwardya na pasukin ang treasury. Natatakot si Suya dahil sigurado siyang papatayin sila. Ang bayani na may gintong buhok ay nagtaka kung nagsinungaling ba ang espiritu tungkol sa kanyang kahilingan, ngunit muling nagsalita ang boses na narinig niya dati. Kinuha ng boses ang kontrol sa katawan ni Suya at pinalitan ang kanyang kasuotan. Medyo tanga ang bayani na may gintong buhok kaya inisip niya na natutunan lang ni Suya na gumamit ng mahika. Siyempre, nagulat siya nang pasalamatan siya ng boses sa pagpapalaya sa espiritu dahil iyon lang ang dahilan kung bakit nakalabas ito. Nalilito pa rin ang bayani kaya't pinaluhod siya ng babae at ipinakilala ang sarili bilang si Dominus, ang dakilang manggagaway ng hating gabi. Nabigo ang espiritu, ngunit nangako si Dominus na bibigyan niya ang bayani ng kapangyarihang ninanais nito. Hindi ito ang inaasahan niya dahil sumigaw siya sa sakit. Sa pagkakatransform ni Dominus ng bayani sa isang halimaw, nagdulot ito ng kaguluhan sa loob ng kastilyo habang pinanggigilan ng nilalang ang lahat sa kanyang landas. Nagdeklara si Dominus ng panghihiganti laban sa lahat ng sumara sa kanya, hindi lamang ang mga henerasyon ng hari. Samantala, sa ibang bahagi ng kastilyo, nagising si Heyo kasama si Fleo, at nanalangin na huwag na siyang saktan. Ikinagulat niya ang kanyang biglang paggaling, na pinamamahalaan ni Fleo.
Hindi sigurado ang dalawa kung ano ang gagawin sa espiritu, lalo na't hindi sapat ang kakayahan ng mga kabalyero ng kastilyo na makipaglaban sa kanya. Iniisip ni Fleo ang pagbabalik ng espiritu sa kanyang pagkakakulong sa Tresurya, na nagtataka si Heo kung paano niya nalaman iyon. Ipinapaliwanag ni Fleo ang kanyang nadagdagan na mga kakayahan, kabilang ang paggamit ng mahiwagang pagpapalit ng anyo, na nagpapangamba kay Heo sa mga posibleng epekto nito. Itinuturing ni Ri na gamitin ang pagkakataon bilang serbisyo ni Fleo. Bagaman nag-aatubiling sa simula si Fleo, nagmumungkahi si Ri na maging mapanlikha ang isang malakas na kaalyado, na nagpapahalaga sa pagbabantay sa harap ng mga nagdaang pagkakasala. Sa pagtaas ng tensyon, nagdulot ang frustrasyon ni Hea ng pangamba sa mga nasa paligid. Gayunpaman, pinatatahimik ni Ri ang alalahanin sa pamamagitan ng pagsasabing ito'y bunga lamang ng kanyang pagkaabala. Siya ay nagtuturong awa sa kanyang sarili dahil hindi sapat ang kanyang lakas upang mapanindigan ang kanyang atake at sa kabila nito ay nagpapalagay pa rin siya na magiging magandang ideya na gawin siya nilang kanilang alipin. Kumbinsido si Fleo kaya't sumang-ayon siya na huwag na siyang magalit kay Hea magpakailanman at hinawakan niya ito habang ipinapangako nitong hindi na niya sasaktan muli ang sinuman. Inaalok ni Fleo na patawarin siya. Ikinabigla niya na palaging naniniwala siya na ang mga tao ay ang uri ng mga nilalang na nagtitiis ng kanilang paghihiganti magpakailanman. Ito ang paghihiganti na nagtutulak sa kanila na isakripisyo ang iba upang makamit ang kanilang mga layunin. Maliwanag na iba si Fleo, kaya siya'y nahihiwagaan. Tinatawag ni Hea si Fleo na ang lalaki na nagmamay-ari ng lahat ng kapangyarihan sa eksistensya at itinatangi niya na gusto niyang makita kung ano ang kaya niyang marating dito. Pagkatapos, ipinahayag niya na ang kanyang katawan at ang lahat ng kapangyarihan na ito ay nagmamay-ari na ngayon sa kanya. Humihingi ng paumanhin si Fleo sa pagbugbog sa kanya, ngunit iniisip niya kung gaano ito kasiya. Nagagalit si Ri nang mapansin niyang may kakaibang iniisip si Fleo, ngunit pinatigil siya ni Fleo. Iniisip na gamitin ang mahika ng pag-urong ng panahon upang linisin ang lugar, ngunit hinihiling niya na huwag nang gamitin ang mahikang ito muli. Kinakailangan ng pino, at kung hindi kayang maunawaan ng mabuti ng gumagamit, maaaring magkaroon ng malalaking epekto. Hindi ito para sa paggamit ng mga tao, kaya nagtataka si Fleo kung bakit niya ito magamit. Ito ang pagkakataon na ipinapakita ni Hea na si Fleo ay isang supremo at ang kanyang status ay nagpapakita na ang kanyang kasanayan ay walang hanggan. Ikinagulat ng lahat ito, at napagtanto ni Fleo na ito ang kahulugan ng simbolo sa kanyang mga estadistika. Ipinaliwanag niya na sa walang hanggang kasanayan, maaaring gamitin ni Fleo ang isang uri ng mahika na tinatawag na epiphany na tanging ang mga nakamit na may titulo ng transcendence lamang ang maaaring gamitin. Ito ay nangangahulugan na sa isang pagkakataon na ang anumang uri ng mahika ay gamitin sa kanya, si Fleo ay magkakamit ng sumpa at lahat ng mga kaugnay na sumpa dito. Kaya nang gamitin ni Hea ang kanyang mahika sa kanya, si Fleo ay nakakuha ng kakayahan na gamitin ang mahika na tanging ang mga espiritu lamang ang maaaring gumamit. Sumang-ayon si Fleo na huwag nang gamitin ang mahika ng pagpapabago ng panahon kailanman at gagamitin ang mahikang pangrepera upang ayusin ang bayan sa halip. Mamaya, ipinakilala ni Hea ang kanyang sarili sa iba at ipinahayag na siya ay magiging alipin ng kataas-taasang nilalang na si Fleo. Lahat ay nagugulat, kaya humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya alam ang ibang dapat gawin sa kanya. Pinapansin ng mga babae na siya ay nagsasalita tungkol sa kanya na parang siya ay isang pasang nangangalat, at nagtataka sila kung talaga bang okay na mamuhay kasama ang espiritu. Sinisiguro ni Bellosa sa kanila na magiging maayos ang lahat basta't nandoon si Fleo, at ipinakikita niya si Hea sa kanyang silid ng gabing iyon. Iniisip ni Fleo kung paano niya nawalan ng kontrol, at dumating si Bosa upang siya ay inspeksyonin. Sinabi kay Hea na may kahangahangang kapangyarihan siya, ngunit hindi maganda ang pakiramdam ni Fleo tungkol dito dahil wala siyang kaalam-alam kung paano ito gamitin. Kinikilala ni Bellosa na wala siyang kapangyarihan tulad niya, ngunit siya rin ay nalilito sa ilang bagay. Bagaman akala niya sila ay mga kaalyado, lumalabas na hindi sila totoo, at bagaman inakala niya sila ay mga kaaway, hindi naman sila kaaway sa totoo lang. Kung hindi dahil sa pagkikita kay Fleo at Re, maaaring siya pa rin ay nagdadala ng kanyang tayback para sa mga maling dahilan. Dahil dito, nagpapasalamat siya kay Fleo. Sa huli, napapansin ni Fleo na may iniisip si Re, at nag-aalinlangan siyang magsalita. Bigla na lang, siya ay lumabas at nagtanong kung balak ba ni Leo na bumalik sa mundo kung saan siya nanggaling ngayon na magagamit na niya ang mahika na ginagamit ng mga espiritu. Iniisip niya na marahil ay kayang-kaya na niyang teleportan ang kanyang sarili pabalik sa kanyang lumang mundo. Siya ay humihiling kay Fleo na dalhin siya kasama nito sapagkat ayaw niyang maiwan siya.
Naantig si Fleo sa mga salitang ito, at sinigurado niya siya na hindi na siya babalik. Ang kanyang lumang mundo ay isang napakahirap na lugar para sa kanya na mamuhay, at walang balak na iwanan siya para doon mamuhay. Bigla na lang, si Ri ay nagulat nang tanungin si Fleo kung gusto niyang maging asawa niya ng totoo. Siya ay labis na natakot nang isipin niyang nawala na niya siya, at kaya hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Si Ri ay lubos na nabigla at nawala ng sasabihin, at ipinaliwanag ni Fleo na hindi niya maipaliwanag ang buhay nang wala si Ri. Siya ay hindi pa nakarinig ng ganoong mga mabubuting salita dati, at siya ay naglalabas ng sa kanya, siya ang tunay na asawa niya mula pa sa simula. Buong buhay niya, ang alam niya lang ay pakikipaglaban. Ngunit nang makilala niya si Fleo, natutunan niyang maaari siyang magkaroon ng iba't ibang damdamin. Hindi pa sila kailanman naging mas malapit, at nagbahagi sila ng isang halik. Tiniyak ni Reyes na hindi na niya kailangang itago ang kanyang tunay na anyo, ngunit nagpasya si Fleo na ito na ang kanyang pagkatao ngayon. Ito na ang taong kilala ni Ri, kaya't maaaring manatili na sa nakaraan ang kanyang dating sarili. Pagkatapos ay napansin ng dalawa na siya ay nasa silid at nagulat sila na naroon siya mula nang umupo sila sa kama. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang makita ang lahat ng ginagawa ng kanyang pinuno, at sinabihan sila na huwag mahiya. Galit na nagalit si Ri, kaya't kailangan ni Fleo na pigilin siya, at nakikinig ang iba pang mga babae sa kaguluhan. May panahon pagkatapos nating masaksihan ang prinsesa na naghahanap ng tunay na bayani. Tinutukoy niya ito bilang isang taong sapat na makapangyarihan upang talunin ang maraming halimaw ng sabay-sabay ng mag-isa, ngunit walang sino man ang nakakaalam kung sino ang tinutukoy niya. Hindi gaanong maganda ang takbo ng kanyang paghahanap, kaya't nagtataka siya kung nasaan si Fleo. Sa mga susunod na pangyayari, ipinaliwanag ni Ri na trabaho niya bilang asawa ng pinuno ng Cowen na pakainin ang lahat. Tinulungan siya ni He sa pagluluto, ngunit tumanggi si Ri na hayaan siyang gumamit ng mahika. Pangako niyang gagawin niya rin ang lahat ng iba pang gawain, ngunit nag-aalala ang iba pang mga babae dahil ang pagkuha nila sa kanilang mga tungkulin ay magpapakita sa kanila bilang mga tamad na umaasa lamang. Nais ni Fleo na tumigil na si He sa pagtawag sa kanya bilang ang Supremo, ngunit hindi niya ito maunawaan, at napansin niya na nag-aalinlangan ang iba pang mga babae. Sa labas, nagpapakahirap si Blossom upang tiyakin. Hindi siya maaaring mapalitan ni He. Ginagawa ni B ang pareho habang inaalagaan ang mga kabayo. Iniisip ni Bano kung paano siya nabigo sa kanyang pamilya sa pag-alis sa mga knights bago pa man siya maging isang mage sa kastilyo tulad ng kanyang ama at kapatid. Wala nang dahilan para sa kanya na subukan pang maging mas malakas, ngunit matyaga si Fleo na turuan siya at hinahamon siya na patuloy na magpabuti sa mahika. Hindi niya gusto na masayang ang tulong niya kaya't determinado siyang matuto ng lahat ng mga spell na kaya niyang matutunan. Sa sandaling iyon, nagkakagulo ng may lumitaw na mahiwagang hayop upang tapakan ang lahat ng mga pananim ni Blossom. Ginamit ni Bano ang depensibong mahika upang pigilan ang isa sa mga atake nito at ipinaliwanag ni Blosa ang nangyari. Hindi niya kayang pumatay sa hayop dahil tila mahinahon ito kaya dinala niya ito sa kanilang tahanan. Nakikita na ni Blosa ngayon na maaaring maging mapanganib ito kaya't naghahanda siyang patayin ito, ngunit nag-iisip ng isang ideya si Belleri. Itinuturo niya kay Si na magbalik sa anyong kuneho at sumakay sa malupit na mahiwagang hayop. Naging marunong ito si Beller na pahinuhin ito at pinupuri ng lahat ang kanyang kakayahan sa pagkontrol sa mga kabayo. May ideya si B at nagtataka siya kung maaari silang gumamit ng malawak na bukas na lupa na nakapaligid sa ari-arian. Ipinaliwanag ni Bosa na dapat ay okay yun kung bibilhin ni Fleo ang lupa para gawin ni Blar ang kanyang iniisip. Sa huli, natutuwa si Riz sa pagsasama niya mag-isa kay Fleo, ngunit ipinapaliwanag niya na hindi yun isang date dahil sila ay nasa bayan lamang upang magbenta ng kagamitan. Hindi yun mahalaga para kay Ri kahit na sila ay tunay na kasal na ngayon at maaari nilang gawin ang anumang ipinapakita nilang pagmamahal. Na-impress ang mga ngalakal sa dala ni Fleo at pumayag silang magdagdag ng ilang mahiwagang mga bato dito. Pinupuri ni Fleo ang limestone at ipinaliwanag ng mga ngalakal na ito ay medyo bihirang at may halagang kayamanan. Sa labas, hinahangaan ni Ri kung gaano kaseryoso si Fleo kapag siya ay nagtatrabaho ngunit nabigla siya nang magdilim ang buong bayan. Patuloy pa rin ang prinsesa at ang kanyang grupo sa paghahanap kay Fleo ngunit nangangamba sila nang magpakita ang isang halimaw sa langit. Nagpapakita si Fleo habang ang bayan ay nagiging magulo at siya ay nagpasyang gumawa ng hakbang upang protektahan ang mga tao ng bayan. Sinusubukan ng mga gwardya na protektahan ang prinsesa ngunit madali nitong pinipigilan ang mga ito. Nabigla si Fleo nang makita si Hea doon kaya ipinaliwanag niya na siya ay nararamdaman ang mga alon ng kasamaan na papalapit.
Sinabi niya na ang halimaw ay sa katunayan ay isang tao na naging hayop ng witch dominus noon. Namahala siya bilang pinakamakapangyarihang mage sa Magical Kingdom ngunit siya ay nagdusa sa madilim na mahika. Matapos siyang matalo ng bayani sa panahong iyon, ngunit kahit na matapos mamatay ang kanyang katawan, nanatili ang kanyang isip. Bahagi siya ng pagkasira ng selyo kaya't humiling siya kay Supreme Fleo na pahintulutan siyang alisin si Dominus. Pinayagan siya ni Fleo pero ipinaalala sa kanya na ang kaligtasan ng mga tao sa bayan ay ang prioridad. Si Fleo at Ri ang mag-aalaga nito kaya't siya ay naiwan upang labanan si Dominus. Pinayagan siya ni Fleo pero ipinaalala sa kanya na ang kaligtasan ng mga tao sa bayan ay ang prioridad. Si Fleo at Ri ang mag-aalaga nito kaya't siya ay naiwan upang labanan si Dominus. Tinutuya ng prinsesa habang siya ay may isang natitirang natatakot na sundalo na nagtatanggol sa kanya. Nag-enjoy si Dominus sa takot ng prinsesa at malungkot siya na ito ay magtatapos kapag siya ay nagpapatay sa kanya. Pumunta si Dominus upang tapusin ang kanyang buhay ngunit nabigla siya nang biglang dumating si Hea upang pigilan siya. Galit si Dominus kaya ipinaliwanag niya na ito ang kanyang tungkulin na pigilan ang sino man na makikialam sa buhay ng Supreme One. Sinisira ni Dominus si Hea sa hindi pagkumpleto ang kagustuhan, at sumalakay siya. Ngunit nagulat si Dominus nang pigilan niya ito sa isang kamay lamang. Ipinaliwanag niya na walang mahika sa mundong ito ang makakaapekto sa kanya, at hindi kayang manalo ng sinuman sa mundong ito tulad ni Dominus. Nagpasya si Dominus na atakihin ang kanyang halimaw, ngunit siya'y nadismaya na gagamit siya ng puwersang lakas. Mayroon pang ibang plano si Dominus dahil kanya itong pinagsasamang ang atake ng mahika sa halimaw, ngunit ito'y napalihis niya pareho. Kumpiyansa pa rin si Dominus na hindi siya mawawala, kaya nagsimula siyang magtanghal ng isa pang spell. Ang spell na ito ay nagpapalaki pa sa halimaw, at natatakot ang prinsesa na makasakit ito ng higit pa sa lungsod kung ito'y magwawala. Nag-uumpisa ng magbugbog-bogbogan sa buong lungsod ang napakalaking halimaw, ngunit nagulat si Dominus nang masira ang kanyang spell. Dumating si Fleo at ibinunyag na ginamit niya ang release magic upang pigilan ang napakalaking halimaw. Sinisisi ni Hea ang sarili niya sa kanyang pagiging kailangang makialam si Fleo, at hinihiling sa kanya na parusahan siya. Sinabi ni Fleo na okay lang, kaya nais niyang pinayagan na makapagtapos ng si Dominus mismo. Nalilito pa rin si Dominus mula sa kanyang spell na nawasak ng isang simpleng tao, at ginamit ni Hea ang sandali na ito upang alisin si Dominus mula sa katawan ni Sua. Pagkatapos, inisil niya ito sa pamamagitan ng pagkain sa kanyang orb. Siya ay inisil, at naging isang mental na escape kaya inihayag ni Hea na parurusahan niya si Tal Inis at pilitin itong gamitin ang kanyang mga kapangyarihan upang paglengkuran si Fleo. Bigla na lamang, ipinakilala ni Prinsesa Elizabeth ang sarili sa kanya Fleo at nagpasalamat sa kanya para sa pag-save ng kaharian. Humihingi siya ng paumanhin sa paraan kung paano siya trinato at ipinaliwanag na ang ginto na bayani ay kamakailan lamang inalis sa kanyang mga tungkulin. Hiniling ni Elizabeth sa kanya na bumalik sa kaharian kasama niya bilang tunay na bayani upang muling ibalik ang pag-asa ng mga tao. Tinanggihan ni Fleo, at inirekomenda na ibigay niya ang trabaho sa sinuman na hindi mag-atubiling gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa kapakinabangan ng sangkatauhan. Masaya si Fleo sa kanyang buhay at ang tanging nais lang ay mamuhay ng payapa kasama ang kanyang asawa pagbalik nila sa bahay. Nagulat si Fleo nang tanungin siya ng mga babae kung pwede nilang palawakin ang kanilang ari-arian. Ito ay magbibigay ng mas maraming puwang para sa taniman para kay Blossom at mas maluwang na espasyo para kay Blair upang hulihin at paramihin ang mga kabayo na mga magic beast. Ang mga kabayo ang maghahatak ng carro na puno ng mga gulay na ibebenta nila, at hindi na kailangang magtrabaho ng lahat si Fleo. Nangangamba si Rina ang mga makapangyarihang magic beast ay hindi makikinig sa isang tao, ngunit tiwala si B na magiging mapayapa ito kung sila ay magkakaroon ng maraming lupaing mapangalagaan. Ang pinakamahusay na bahagi ay nag-aalok pa ang mga babae na gawin ang lahat ng pakikipagkasundo at bumili ng lupa sa kanilang sarili. Gayunpaman, nagbibigay si Fleo ng isang tansya sa mga babae kung magkano ang halaga ng lupa, at sila ay nagulat. Iniisip ng mga babae na ibenta ang kanilang mga bagay, ngunit inaalok ni Fleo na sagutin ito mismo. Siya ay magiging bahagi ng kabuhayan sa anumang oras at itinuro ni Fleo sa kanila na ibigay lamang sa kanya ang 30% ng kanilang kita bilang upa. Lubos na masaya ang mga babae dito, kaya kaagad silang nagtrabaho. Nagkaroon ng ideya si Fleo at nagmungkahi. Nais subukan ni Blossom na itanim ang ilang pananim na mas mahirap palakihin. Nag-aalok siya na gumamit ng mahika ng kontrol sa temperatura para makamit ito,
ngunit sinabi ni Blossom na ang buong dahilan niya sa pagtatatag ng kanyang sakahan ay upang hindi siya maging isang freeloader sa pagiging labis na nakasalalay kay Fleo. Nag-aalok si Hea na gamitin ang kanyang mahika sa halip, ngunit may problema si Blossom sa ideya sa pangkalahatan. Iniisip niya na kailangan ng mga halaman ng pagmamahal at sikat ng araw upang lumago at hindi maaaring gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng mahika. Pinansin niya na gagawing mas mabisang ang pagsasaka ng kanyang mahika, at biglang lumitaw si Banu upang sabihin na gusto niyang makita kung ano ang kayang gawin ni Hea. Napansin ng iba na iba ang kasuotan ni Banu, kaya ipinaliwanag niya na nagpasya siyang pumunta sa kolehiyo ng mahika, at patungo siya sa pagsasanay. Hangad lamang ni Banu na maging isang mag-aaral, ngunit sinabi ng kolehiyo na papayagan pa nilang tanggapin siya bilang isang guro. Lahat ay namangha, at binigyan niya ng kredito si Fleo sa pagtuturo sa kanya. Paalala niya sa kanya na siya ang nagtrabaho ng mahirap, at pinasalamatan siya. Natutunan niya na ang mahika ay maaaring gamitin para sa mas marami pa kaysa sa pagsalakay, kaya nagtataka siya kung nabago na ba ang isip ni Blossom. Sumuko si Blossom sa pressure at pumayag na hayaang gamitin ni Hea ang kanyang mahika sa isang bahagi lamang ng kanyang sakahan. Pagkatapos, pinuri ni na Fleo at Ri kung paano natagpuan ng lahat ang kanilang nais gawin. Gayon din si Fleo at nagpahayag na balang araw ay nais niyang magbukas ng kanyang sariling tindahan sa mundong ito. Sigurado si Ri na magiging maganda ito at pati na rin nag-aalok na ipakilala ang tindahan niya sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Pinansin ni Fleo na ang mga kaibigan niya ay mga demonyo lahat, ngunit siniguro siya ni Ri na magiging tao muna sila. Paalala sa kanya ni Ri na gagawin niya ang lahat para sa kanya, at ipinakita ni Fleo na ginawa niya ang isang singsing para sa kanya mula sa isang napakagandang bato. Nagulat si Ri nang ipaliwanag niya na ito ay isang singsing ng kasal, at mayroon siyang isang kapareha. Nagbahagi ang dalawa ng isang magandang sandali, at masaya si Ri. Sa kastilyo, nakita natin na ang golden-haired na bayani at si Suya ay nakapiit. Sigurado si Suya na sila ay ipapapatay, at nangako ang bayani na makakaganti siya. Salamat sa panunood ng aking buod.